Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy kayong nanonood ng show na Encantadia Chronicles, Sangre, diyan po sa GMA7. Napakaganda po ng mga mapapanood nyo po rito. Ang gaganda rin ng mga artista po dito. At yung pong mga effects na ginagawa dito ay talaga pong world class. Napakagaling ng mga artists, napakagaling ng GMA Post ay kay Sir Paul Tikson. O yan, Sir Paul. Tapos po, may konting kamay po dyan ng iTransit, yung pong aking kumpanya na gumagawa din po ng mga effects. Siyempre po, nagpapasalamat din po ako sa aming big boss na si Miss Annette Gozon at kay Miss Cheryl Chingsi po na overall in charge po ng production dyan po sa Entertainment TV. Mga kapatid, panoorin nyo po itong Encantadia. Ang mga artista po dito ay sila Bianca Umali bilang si Tera, Faith Da Silva si Plamara, Kelvin Miranda Adamus, Angel Guardian, Dea, Kylie Padilla Amihan, Glyza De Castro Pirena, Sanya Lopez ay si Danaya, Gabi Garcia si Alena at si Rian Ramos naman po bilang si Mitena. Mga kapatid, sana po panoorin nyo ang mga programa po ng GMA7 na magbibigay aliw po sa inyo para matanggal yung mga stress na nararamdaman nyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kaya nga po pala mga kapatid, hindi po pwedeng makalimutan kung sino po ang mga directors nito pong Encantadia Chronicles Sangre. Ang pinakamagaling na direktor na nakatrabaho ko, si Direk Rico Gutierrez, at ang kanyang pong katambal dito ay si Direk Enzo Williams. Ngayon po mga kapatid, ako rin po ay mayroon ding post-production. Ang ibig sabihin po ng post-production, doon namin ginagawa yung mga effects na ipinapalabas po diyan po sa ilang programa ng GMA. Ako po ay nangangailangan ng mga visual effects artist. Yun yung nagpapagalaw, yun yung gumagawa ng mga effects. Kailangan ko pong bumuo ng isang panibagong team para po sa ibang mga projects din po namin. Kaya kung kayo po ay interesado, ito po ang aking messenger account. I-message nyo lamang po ako. Magpadala po kayo ng inyong mga resume at ang inyong mga works, ang inyong mga nagawa ng mga effects. Ipakita nyo po sa akin at magkita po tayo diyan po sa opisina ko. Sa Timog, sa tabi lamang po yun ng GMA. Sa Cabrera Building 1 po, diyan po sa Timog Avenue, nandiyan po ang opisina ko na iTransit Media Inc. Balik na po tayo sa ating pagmemekaniko. Nakikita nyo po yung mga pyesa rito. Karamihan po dito ay binili sa online. Diyan po ay mabilis kasing makabili. Titignan mo lang yung itsura, baka katulad ng pyesang hinahanap mo. Tapos nakalagay naman talaga doon kung halimbawa, yun yung talagang piyesang hinahanap mo, may part number pa po, pero ang kadalasan na nangyayari, itong mga piyesa na to ay talagang hindi gagana. Yung iba naman gagana, 1 linggo lang, o kaya 1 araw lang, tapos wala na, masisira na ulit. Eh ang mamahal din naman ng mga piyesa na to, tulad nitong airflow sensor na to, tapos itong crankshaft positioning sensor, ito yung MAP map sensor, manifold absolute pressure sensor, ignition coil. Kapag ito ay binili mo at hindi gumana, manghihinayang ka rin sa pera mo. Kaya po kapag mga ganitong mga electronics na mga sensor, siguraduhin nyo pagbili nyo doon sa legit na supplier ng mga pyesa na yan. Halimbawa, Isuzu. Sino ba ang legit na supplier ng Isuzu? O si Walco, si Jason, at si Pasay Jetco, kaibigan po natin yan. So pagdating naman sa Honda, may mga legit din po na mga supplier yan. Sa Toyota, nandyan sa Banawe, marami po tayong kakilala dyan. So, yung pong mga kinukuhanan namin ng pyesa na yan, lalo na kapag Nissan o pag Ford, di ba? Hindi ko nababanggitin ng mga tindahan na yon, pero iyan ay sikat na sikat, doon na kayo bumili. Huwag na kayong bumili sa online kapag ka electronics ang pinag-usapan. Dahil kapag ka hindi yan gumana, wala na pong solian dahil nagamit nyo na. Ito nga lang pyesa na to, binili ko to sa kasa kasi wala kaming mabilhan nung panahon na yon. Kaya ito, napilitan akong bumili sa kasa, hindi gumana. Nung isasoli ko, ayaw nang pumayag ng kasa. So, bili ulit ako. Kinabukasan, nakabili na ako doon sa bilihan ng pyesa sa Motorix o diyan sa Banawe. Nung ikinabit namin, okay na. So, ganun po ang nangyayari. Kapag ka electronics, kapag ka naikabit mo na or lumabas na yan ng tindahan sa kasa, no return, no exchange. Pero di ba bawal yon? Lalo na sa online. Kapag nakabili ka dyan, halimbawa ito, bili ko dito, 5,000. Tapos sa online, bumili ka, 500 o kaya 1,000. Hindi mo na yan susoli kasi mura lang, di ba? Compare mo doon sa 5,000 sa legit, doon sa original, tapos ito mabibili mo 500 o kaya 1,000, hindi mo na isusuli. Sayang din po yung pera.
Kaya hanggat maaari, bumili ka doon sa mga legit na supplier. Sa kasa kasi, hindi talaga sila papayag na masoli yan. Pero may mga supplier kasi na kapag kakilala mo na, pumapayag na magpalit. Hindi mo i-return, pero papalitan, i-exchange. Yan. Pero may mga pyesa din na tulad nitong clearance light or signal light po na to. Ayan, oh. Dalawa po yan. Oh. Bagong-bago. Kadarating lamang po kanina nitong dalawang signal light na to. Ito po ay binili ko na diyan sa online Lazada. Ito po ay para sa aking BMW na E46. Magkano lang yung dalawa? 1,100 pesos. Dalawa na yon. Oh, yun nga lang, made in China. Kasi kung bibili naman ako diyan sa BMW sa kasa, aba, ay nasa 5,000 po itong dalawang piraso na to at order pa. Matagal. So, pwede nang pagtiyagaan yung mga ganitong klase. Ito naman, ang problema lang ay yung materials. Hindi tumatagal. Pero kasi nung huling nagpalit ako nito, ay 3 years ago, ang nangyari lang naman din kasi ay ito yung nasira. Yan. Naputol siya kasi maliit na portion na to ng plastic. Naputol siya, kaya tuloy nahuhulog na ngayon. So, this time, bago to, tingnan natin kung gaano katagal ang itatagal nitong made in China na ito. Ngayon, meron din po kaming mga ganito. Ayan. Lahat po ng klase ng wheel spacer, meron po ako. Kung ano yung kailangan nyo, i-message nyo lang po ako. Meron po tayo dito sa Autorans. Pero mga kapatid, ang sinasabi ko lang, huwag kayong bibili sa online ng mga electronics at yung mga delikadong pyesa, yung mga komplikadong pyesa. Yung mga ganitong klase na mga spare parts na mura lang, pwede mong pagtiyagaan, kung hindi ka maselan, pwede na po ito. Kapag nailagay mo na to sa kotse mo, hindi mo naman halos ma-distinguish to kung original o hindi. So ngayon mga kapatid, meron akong bagong kuha ngayon ito. Ito po yung crimping tools. Kita ba to? Okay? Ito po yung crimping tools na gagamitin ko po kapag ako po ay magko-convert ng electric aircon. Kasi ito pong mga electric aircon na to, may mga fittings po ito na kailangang i-crimp yung hose. Nasaan yung hose natin, Glenn? Ayun yun, abot mo nga, sige. Ayan. So ito pong hose na to, ay kailangan kapag tayo ay magbabago ng linya ng ating air conditioner. At ito po yung electric aircon compressor ko. Ayan. So papasok dito yan. So ito ngayon yung fittings niya. Kailangan ngayon ito ay makrimp ko. Kadalasan ang nagiging problema namin kapag mayroong mga sasakyan na nagkakaproblema po doon sa kanilang mga high pressure hose, doon sa mga brake hose, at maging doon sa power steering hose, ay nasisira yung crimp niya, tumatagas na dito, kaya tumutulo tuloy or naglilik yung oil or naglilik yung ATF, at kapag ka doon naman sa air condition ay naglilik po yung kanyang refrigerant, yung Freon. Kadalasan, ito rin ang nagiging dahilan kung bakit nagtatagal yung trabaho sa amin na dapat sana ay tapos na. Halimbawa, nagbaba kami ng makina, nag-overhaul kami, or kami ay nagbaba ng transmission, or meron lang kaming inayos doon sa radiator, tinanggal yung compressor, inangat lang ng konti, nagalaw na to dahil luma na. Yan ngayon na magsisilbing problema. Tapos na yung mga ginawa namin, kaso may leak ngayon dito. So, para maiwasan na po yan at hindi na bumabad sa amin ang trabaho, yung mga units na yan, dahil lang sa ganitong problema, bumili na po ako ng crimping tools. Ito po yun. Itong portion na to ay ipapasok dyan para ma-crimp, no? Ma-press siya at hindi magkaroon ng tagas dito po sa pagitan nitong mga fittings na to at saka ito pong hose. Ito po. Ibababa ko itong jack. No, simpleng-simple, no? Desktop, parang desktop na crimping tools. Yung mga napupuntahan natin na mga crimping tools na malalaki, gumagamit ng makina po yun. Mayroon siyang hydraulic, pero itong sa atin, ang pinaka-hydraulic natin, itong jack na to. So, i-release ko ngayon. Ayan, bumuka na po. Okay, mga kapatid. Ang size po na pwedeng gamitin dito ay yung kung ano yung kaya niyang ibuka. Pero dito po, hanggang 1.5 inches lang po yung pwede nating gamitin. Okay? Tapos yung pinakamaliit naman niya, ay ito po. Ayan. So, inaano ko lang yan. Ginadya ko lang yan, no? So, ayan. Sa 1/2 po na hose, ay pwede na rin po tayong mag-crimp. So, 1/2, 3/4, or 1 inch. At ito nga po yung 1 inch. So, saktong-sakto po, itong mga hose ko, yung mga high pressure hose ko, nagagamitin dito sa electric compressor po na to kapag ako po ay magko-convert ng electric aircon. Ito, pakita ko sa inyo ha.
O ayan, marami na pong excited dito. Hindi pa po ako makapagbigay ng presyo dahil gusto ko kompleto lahat ang tools ko kapag sinimulan ko na mag-convert ng mga electric aircon. Kasi baka mamaya ganito, nasira yung compressor o kaya nagkaroon ng leak, iniwan sa akin dito, tapos sarado na yung crimping shop. Kadalasan pag linggo, hindi rin sila nagbubukas. Mas ano po yan alas 5 pa lang nagsasara na yan, yung mga shop po na yan. Kaya ako bumili na nito. Itong pang-crimp na to, na kahit abutin ka ng alas 7 ng gabi dito, kahit abutin ka ng alas 12, nung natapos na natin yung makina mo, tapos biglang tumagas ang power steering hose mo, maikikrimp pa rin po natin. Basta ngayon, ang importante lang, kompleto ako nito. Ito naman po ay may nabibili sa online din. Kaya nga po sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi naman lahat ay hindi mo bibilin sa online. Maraming mga bagay, maraming mga tools, maraming mga spare parts na mabibili mo sa online para makatulong sa business mo at makatulong diyan sa mga pagdi-DIY mo. So ito po, malaking tulong to sa Autorans at maging sa mga customers po namin na pumupunta dito dahil ang crimp po, ang isang crimp sa ibang shop, 300 pesos, isang ganyan lang. Paano kung kabilaan dalawa, 600 ka na. Wala pa itong, itong aluminum na to. So wala pa doon yung hose. Kaya nga po, kapag nagpapakrimp, minsan inaabot ng 1,000. Lalo na kung mahaba yung hose na gagamitin sa'yo. So ngayon, kompleto na po tayo dyan. Hindi na kayo mamumroblema sa inyong mga power steering hose, sa inyong mga high pressure hose, sa inyong mga aircon, pati yung hose doon sa alternator, yung return hose, doon sa crankcase at saka doon sa alternator. Ayan, pwede na po tayong mag-crimp niyan. At siguradong matibay, hindi lang yung basta kinaklamp natin. Kasi iyon, bumibitaw pa po yun. This time, pwede na po tayong mag-crimp ng hose na gagamitin natin sa ating mga makina. Mga kapatid, kanina po, nabanggit ko na huwag kayong bibili ng mga komplikadong mga pyesa sa online. Kasi may mga binebenta dyan, fuel injectors. May mabibili ka, mura nga lang Merong halagang 1,000 pesos lang, may 1,500 lang. Fuel injector ng Hyundai Starex, fuel injector ng Isuzu. Made in China po talaga yon. Huwag po kayong bibili nun. Kasi po, sigurado hindi yan gagana. At kung gumana man yan, baka ilang gamitan mo lang ay sira na. Mapapahama ka pa. Mahuli ka pa dyan sa EDSA kapag tumirik ang makina mo, kapag tumirik ang sasakyan mo. Ngayon, pagdating po sa fuel injectors, meron po akong i-share sa inyo kung paano mo malalaman at madadiagnose yung makikita mo sa scanner mo na P0093. Yun po yung tinatawag na code na large leak detected. Kadalasan po, yan ay nagiging problema ng mga injectors. Baka mamaya makabili ka ng murang injector diyan sa online, tapos iniscan mo ngayon, yun ang lumabas ng problema. Ano kaya yung dahilan ng P0093? Okay, isang maiksing example. Yung P0093 ay large leak detected. Yung po kasing common rail, mula doon sa high pressure pump, papunta doon sa common rail, kailangan makaipon siya ng 150 megapascals na pressure. Napakalakas po nun. Yung pressure po na yon ay kailangan ng mga injectors para mapigil niya yung buga na malakas. Kasi po, ang magbibigay ngayon ng control doon ay yung delivery valve ng mga injectors mo. Ngayon, kung halimbawa nagka-problema ang injectors mo at lumakas yung kanyang backleak, yung backleak, yung papunta doon sa return. Ito, katulad po nito, ito yung injector, ganyan nga lang, putol na po dito yung kabitan ng socket, no? Yung kabitan ng mga wires. Ito po yung injector. Ngayon, dito ang pasok ng fuel, galing doon sa common rail, at ito naman yung return. Dito ngayon yung backleak niya. Kapag malakas ang backleak, hindi niya ngayon makokontrol yung pressure. Ito ngayon, paano mo ngayon matetest kung malakas ang backleak ng injectors mo? Magkaroon tayo ng parang laboratory. Kukuha kayo ng mga garapon o kaya yung mga babasagin na transparent na baso na may takip. Ngayon, kung 4 na injectors ang itetest mo ang backleak, kumuha ka ngayon ng 4 na baso na may takip at bumili ka rin ng transparent hose. Yung transparent hose mo, ilalagay mo ngayon dito sa return. Papunta ngayon doon sa baso. So, 4 na baso ngayon yon. Pero itong video na ipapakita ko sa inyo, ito po ay mayroong 6 na baso. Ayan na nga. O, tignan nyo. O, tapos, papaanda rin ng makina. Habang umaandar yung makina, nakakabit na po doon sa mga transparent hose sa return ng injector. So, doon mo makikita yung backleak niya. Pansinin nyo po, habang umaandar yung makina,
ay medyo malakas yung number 2 na baso. Malakas yung akyat ng diesel, ng fuel doon sa baso. Naiiwan yung iba. So diyan, makikita mo, nagpapatunayan na yung number 2 na injector ay malakas yung backlick. At dahil sa malakas yung return, yung backlick na yon, yung pressure ngayon na dapat maipon dito sa common rail ay inilulusot niya ngayon dito. Hindi niya ngayon mabubuo yung 150 megapascals doon sa high pressure. Kasi halimbawa, nire-revolution mo na ang accelerator mo. So mataas ng RPM nun. So iyon ay dapat nandoon na yung kanyang pressure sa 100, 120 or 150 megapascals. Kaya lang, dahil sa lumalakas din naman yung return, hindi niya ngayon mabuo yung pressure na yon. At kapag ka nag-minor ka, kusang namamatay na yung makina. Ayan o, tignan nyo, ang bilis umakyat ng diesel doon sa ating baso. So yan, nagpapatunay na may problema ngayon yung isang injector. Pero, eto po, hindi pa rin masasabi na eksaktong-eksakto na may problema siya. Kasi pwede po na yung iba namang injectors mo ay hindi naman nagre-return or sobrang hina naman ng kanyang return. Baka nga po may problema na rin yung kanyang mga pyesa sa loob ng injectors, lalo na yung nozzle tip. So kung mahina rin ang buga ng yung mga injectors ay magre-resulta rin yan ng low power. Ngayon, yung malakas ang backlick, magre-resulta rin yan ng low power at palyado dahil nga sa halip na dito lumabas yung mist na binubuga ng injectors mo, dito ngayon lumalabas doon sa backlick niya, doon sa return. So, sa mga mahilig mag-DIY, kahit hindi ka mekaniko, bumili ka ng 4 na baso, yung mga naka 4 cylinders, at bumili ka ng transparentos, ilagay mo dito, paandarin mo makina mo, okay, pag-aralan mo ngayon, mag-laboratory ka sa iyong sasakyan. At patunayan mo, pagkatapos ng laboratory mo, I therefore conclude, ayan, dugtungan mo na po yun, kung ano ang makikita mong problema. Kanina po, magkasama kami ni Jeep Doctor. O, kilala niyo po yan ha. Napakadaming subscribers po niya. Nasa 500,000 plus na po yata. Magkasama po kami sa isang photoshoot kanina, diyan po sa Grand Toro Oro, para po mag-promote kami nung bago naming langis na Eni. Ayan. Ito pong langis po na to ay napakagandang langis din, made in Europe. At ito po ang mga ikinakarga ko ngayon dito po sa Autorun. Siyempre, meron pa rin naman pong Repsol. Pero ito ngayon ang aming baby. Kasi may napatunayan kaming ganda nitong langis na ito. Binigyan po ako ng t-shirt. Ito po yung t-shirt ko ng Eni. O, ayan, ang ganda ng t-shirt. O, mga kapatid, may napapansin po ba kayo sa bigay na t-shirt na ito? O, ito yung Eni. At ito po, pansin nyo po ba yan? 3 colors, no? At ito, suit ko po na to, Aeropack. Kasama po ito sa photoshoot namin. Sa Aeropack naman, yung mga brake cleaners, pati yung mahiwagang langis. O, meron po kami dito, itong super oil treatment. At meron din pong blow pump. Yung blow pump naman po, ito yung mga wiper blades namin, pati yung mga busina. Meron po kami dito sa Autoruns. At yung aming mga grasa na Lubrigold. Saan na yan? O, ito po mga t-shirt na to ay bigay sa akin ng Grand Toro Oro, maging si Jeep Doctors at yung ibang mga vloggers na kasama po namin dito po sa Grand Toro Oro. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na panonood nyo po ng aking channel sa Autoruns. Umasa po kayo na patuloy po akong magbibigay sa inyo ng mga paraan kung paano nyo iingatan ang inyong sasakyan at kung paano nyo ito troubleshoot ang mga problema ng inyong sasakyan. At kung kayo naman po ay pupunta dito, hanapin nyo lamang po ako, magkape tayo at ako naman ang bahala sa mga problema ng inyong sasakyan. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.